ating pong congressman ay talagang medyo nahihirapan na din dahil sa dami po ng trabaho sa Congress. So sabi nga po minsan ni Kong Jay, mahirap pala maging congressman. So, minsan po makikita po natin yung pagod po ng ating congressman sa kanyang mga mata. So, umaga pa lang po, nandiyan na yan hanggang hapon, hanggang madaling araw, lalong-lalo na po ng budget hearing. So, talagang mahirap po ang maging kongresista. At ang atin naman pong kongresista ay talagang ginagawa ang lahat para matulungan po ang ikatlong distrito. So, siya yung working congressman. Working kasi. congressman. So, hindi siya yung basta inihalal ng tao nang wala na lang pagkatapos. Tsaka hindi siya member ng Committee of Silence. Oo, tama. Hindi siya miyembro ng Committee on Silence. At siyempre, actually, sabi ko nga, nung tinatanong ko nga siya, tinatanong ko rin kayo, Sir Doc Nino, di ba? Yung nilalakad nyo sa Kongreso pa lang, 1 kilometro ba yun? May bago ng pangalan si Congressman Jay. The Walking Congressman. The Walking Congressman. Kaya ganun pala kaluwang yung yung lakad mo pa lang para mapunta doon sa kabilang meeting. Tapos talagang kailangan mong maging busy. Alang-alang doon sa iyong nasasakupan. Usapan na lang din po sa Congress. Batid lamang po ng DRRM in behalf sa lahat po ng DRRM workers. Ay alam ko naman po, sinimulan to ni Ma'am Ria or Kong Ria Vergara. At alam ko naman din po na nakasuporta dito at nakahain ang pagpaplano kay Congressman Jay Vergara ay makasatuparan po sana ang hinihiling at iniiyak ng lahat ng disaster workers, ang Magna Carta for DRRM workers. Actually, Sir Erong, ito po ay aprobado na sa Kongreso. So, ang inaanuhan po dito ay ito po ay pino-forward sa House of the Senate. So, hopefully, makakuha po tayo ng suporta from the Senate nang sa ganun po ay ma-forward po ang ating pong Magna Carta for disaster workers. So, ito po ay pinasimulan ni Kong Ria last year or 2 years ago na na-approve naman po sa House. At yun po ay naghihintay po tayo ng katuwang sa Senado para po maipagpatuloy po ang pagkapasa po bilang batas. Pwede po ba magtanong? Engineer Patrick, you may proceed. Yes, Mr. Chair. Tanong lang po, pagka po ba sinabing DRRM workers ay yung nasa medical field lang po ba ito or kabuuan? Possible po bang masama dito yung mga nade-deploy na tauhan ng City Motor Pool? Well, actually kasi, pag DRRM workers, thank you for your good question. may I supplement, Your Honor? You may proceed. Well, actually kasi, yung DRRM workers, hindi lang ito nag-encompass doon sa kung ano yung plantilla position mo as DRRM worker. So, yung council, so kino-consider dito yung council na involved doon sa disaster response. So hindi ito naging kagaya noon na kung saan ang HEA, specific yung HEA natin ay naging specific lang para doon sa mga ibang healthcare workers. Pero ito encompasses na yung talagang na detail or nandun ka sa miyembro ng disaster council. So, nabanggit na rin lang yan kasi it's about time na talaga magkaroon ng pansin ang pagiging hazardous nung kanilang trabaho. Kasi unang-una, may mga sitwasyon na kung saan talagang nagkakaroon ng aksidente, nadadamay o nagiging sanhi ng kamatayan ng ating mga disaster workers
At unang-una kasi pag siyempre sinabi mong disaster talaga yan. So hazard na talaga yung pinapasok mo. Automatic na yon. So wala nang dapat doubt doon na pagdudahan pa na occasional lang naman kayo. Hindi eh. Hindi nananatili ang gawain ng isang disaster worker sa pag meron lang bagyo, pag meron lang lindol, pag meron lang ibang sakuna. Pero hindi yung oras ang pinag-uusapan eh. Meron tayong mga panahon na araw-araw ay nagtatrabaho itong mga disaster workers natin. Andyan na nagre-rescue tayo sa mga aksidente, andyan na nagtatransport tayo ng mga pasyente, andyan na kumukuha tayo ng mga pasyente sa mga bahay-bahay. So hindi natatapos yung trabaho ng disaster worker doon lang pagdating ng dilubyo o ng mga bagyo, ng mga lindol o anuman. Araw-araw, niririsko nila ang kanilang buhay para mailigtas ang buhay ng iba. Yes po. So for short po ba, makakasama po ba kami? Kasi po doon po sa mga nabanggit, yung pag-rescue ng naaksidente, yung halimbawa may nabuwal na puno, mga ganyan. Kasama po kami dyan eh. So sa ganda po ng paliwanag ni Doc Gio, meron din po bang magandang sagot Si Attorney, sa amin? si Attorney Edwin, baka Edwin, masasagot meron ni po ba? Attorney Edwin. Hindi ako makakomment tungkol doon sa batas na yun hanggang hindi nakasama yung mga abogado doon sa disaster workers. Hindi ko po ma-analyze pa kasi wala pa yung mga abogado doon eh. So hindi pa kayo damay. Yes, Doc. Pag nadamay na yung mga abogado, aaralin na namin maigi. Pero damay na kayo sa bagyo. Ay, ano nga pala kay Chief Erong, yung ating number ng disaster sir nasa Facebook ng Kabanatuan kasi madalas po minsan may nadadaanan ng aksidente, hihintuan ko, sasabihin ko sa kanila, buksan niyo yung Facebook ng Kabanatuan City Government, nandun yung number ng ating CDRRMO para mapadalhan kayo ng ambulansya. And within 10 minutes po dumarating yung ating ambulansya. Matagal Sir Attorney Edwin yung 10 minutes. Depende sa lugar siguro, Doc Gio. Depende sa lugar. Well, Pero pag national highway lang, mabilis yung Yes. ating disaster response. Oo. Yung kasing sa amin nun sa Bantog Norte, yun, within 10 minutes, hindi umabot ng 10 minutes yun, tapat na 7-Eleven. Ang bilis noong disaster response, hindi pala disaster, yung ating ambulansya na makarating doon sa site. Yes. Well, actually, pinag-aaralan na namin sa CDRRMO yung pagkakaroon ng clustering. So, reposition yung ating mga ambulansya para mas mabilis yung ating responde. For now kasi kino-consider namin yung staffing ng ating opisina dahil hindi pa ganoon karami, and considering na per team is merong 13 na katao, pero itong staff na to ay gamit na gamit, and meron din tayong mga adjustment na gagawin at improvement ng ating mga equipments na hopefully by next year ito ay ating maisaayos na lahat. At kumbaga kasi yung siyempre meron tayong wear and tear na tinatawag sa ating mga kagamitan, ito ay ating isasaayos at pananatilihin natin yung maintenance at upang magamit natin ng mahusay itong mga kagamitan natin na ito. Okay. So, meron tayong mga contact numbers para maanahan po ng ating mga kababayan. Pero kung titingnan po natin, talagang naiayos po dito po sa lungsod ng Cabanatuan ng ating CDRRM together po during may mga in terms of calamities na talagang kumpleto po yung sistema, including po kasama din natin ng DSWD with regarding sa evacuation center, yung pagkain po nila, yung allotment po nila, kasi hindi po ito madali kasi kung maggagawa po tayo ng program o ilang araw po ang pupuntang family sa isang evacuation center. So, kailangan po talaga yan. Yung logistics po natin, meron nang nakaantabay. Baka po mamaya, kulangan pala yung pagkain. So, yung mga ganitong scenario po ay wala po problema dito po sa lungsod ng Cabanatuan dahil ito po ay nakalatag na po. At yung sistema po ay talagang tuloy-tuloy lang pinapagana during in times of calamities. And in terms naman po sa 3rd District, nandiyan naman po ang ating extra
work from our the man, Engineer Patrick, na talagang hindi po pinababayaan ng kasama na ikatlong distrito na matulungan. Kasi hindi naman po lahat ng mga munisipyo may mga kagamitan eh. Hindi po ba, Engineer Patrick? Hindi naman Yes, lahat Doc, eh. tama ka dyan. Kaya nga si Kong J, true na rin doon sa mga nag-handle ng kanilang equipments, nakikipag-coordinate tayo, ibinabato sa atin yung request ng iba't ibang municipalities and cities within the 3rd district. At talagang as much as kaya, ina-accommodate nung mga request. Yun nga lang sa dami kasi ng request, hindi agad yung iba Tama, tama. na pagbibigyan dahil sa dami. Sa dami. May limitations lang po kasi itong equipment. 32 ito. Sa lawak po ng 3rd district. 3rd district ay hindi po agad-agad. Pero kinakaya po. Kinakaya naman po ito at pinagtutulong-tulungan. So hanggat may mga municipality po gaya ng Laur na pagkaya nila talagang sila na. Pero humihingi sila ng assistance pagka kailangan nilang mabilisan talagang gawin or nagkakasabay-sabay gaya nga po ng sinabi ko kanina. Pero nakukuha naman po 'yon sa pagtutulong-tulungan at magandang kooperasyon ng bawat isa.